Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng DM latest. Tungkol ito sa pahayag ni Attorney Claire Castro tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang mga sinasabi. Ito, ang balita ko, gusto ako ng taong bayan. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Wow! So, very happy si Auntie Claire natin dahil balita niya eh. Gustong-gusto daw siya ng taong bayan. So, anong masasabi natin yan? Ganito lang yon. Kung sino yung amo mo, yun ka rin. Kung ang amo niya, ang Pangulong Marcos Jr., dahil tagapagsalita siya, kung ano ang ratings ng Pangulo, yan din ang ratings ng kanyang Palace Press Officer. Di ba ganun yun? So, kumusta ang ratings ng Pangulo? Di ba bumubulosok? Yes, may taong bayan na gusto sa iyo, Auntie Claire. Hindi naman pwedeng mawala. Meron talagang tagahanga sa iyo. May mga bumibilib sa iyo. Ang tanong dyan is, alin ang mas marami? Yung bumibilib sa iyo or yung tinatawanan ka lang or galit sa inyo? Yung sabi mo na DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Depende. May mga DDS na nagsasabi nga, Auntie Claire, ituloy mo lang ang sinasabi mo, ang style mo. Kasi nababasa ko sa mga comments, napapaligaya mo daw sila. Yung mga pinagsasabi mo, nakakatawa. And it made their day. Joke, clown. Kaya ituloy mo lang sinasabi mo. According to some DDS, ang mga nabasa ko, bakit? Habang itinutuloy mo ang sinasabi mo, yung style mo, ituloy mo lang kasi lalo mong pinapabagsak ang iyong amo. Kaya yung mga balibalita, na sisibakin si Auntie Claire. Di ba maraming DDS na nagreklamo? Magprotesta tayo, mag-sign tayo ng petition urging Malacanang to retain Auntie Claire as Palace Press Officer. Ako, kung tatanungin nyo, gusto ko magtatagal dyan si Auntie Claire. Hanggang 2028, maligaya ako na nandyan si Auntie Claire. Bakit? Enjoying siya eh. Enjoying siya. Entertaining pala. She's a very entertaining Palace Press Officer. Hanggang ganun lang. Kaya lang, seriously speaking, dapat ang Palace Press Officer, yung sinasabi niya, the manner he speaks, yung unifying. Lalong nagkakawatak-watak pag nagsasalita. Lalo niyang ginagalit niya, attack dog siya para sirain ang mga Duterte. Anong reaksyon ng mga millions of DDS? Talagang magagalit ang DDS. So, nananawagan siya. Meron siyang interview ni Corina Sanchez. Nananawagan siya sa taong bayan na tulungan daw natin ang Pangulo. Paano mo tutulungan yung tao nga ayaw naman niyang tulungan ang sarili niya? Sabi ng Pangulo, sabi ng Auntie Claire sa Pangulo, magpasalamat daw tayo sa Pangulo dahil siya ang susi. Kung hindi daw dahil sa Pangulo, hindi mapigilan ang korupsyon. Yan yung sinasabi kong entertaining statements ng Auntie Claire natin. Siya daw ang nakapigil sa korupsyon. Dahil binulgar niya sa kanyang SONA, mga nakakatawang pahayag ng Pangulo na indefensible. Mahirap depensahan. Flood control projects, pinagmayabang niya na maraming nagawa. Tapos nung tinanong, nasaan? Nandyan, na-overwhelm lang. After few months, wala. Nakita ko, guni-guni lang pala. Not a single work has been done. Nandyan, mga niloloko lang tayo. Mahiya naman kayo! Sabi niya na.
Flood control yan, ha? Ano pa? Yung classroom. Pinamayabang niya. Ito, bagong sauna lang niya. Ng July 28. Meron ng 22,000 na silid paaralan na open at gagawa pa tayo ng 40,000 classroom sa loob ng aking termino hanggang 2028. Mamaya na booking na naman siya. 22 classroom lang ang natapos at wala daw siyang kaalam-alam. Nagulat na naman siya. Bakit 22 lang? Ano ba? Housing. Buti na lang, very honest at very frank ang housing secretary natin ngayon. Secretary Aliling, sabi niya, I told the president unrealistic po yung target. Ano ba yung target? 6 million houses hanggang sa matapos ang kanyang termino. Pinagmayabang pa niya sa media isang interview. Meron ng 1.3 million housing na nandyan na. Yung pala, sabi ng secretary ng housing, 300,000 lang ang talagang napatayo nila in 3 years. So, yung 1 million na target niya, 100,000 lang ang actual. Ganyan po ang Pangulo. Pag nagsalita, ang sarap pakinggan ba? Kaya ang kanyang press officer din, hirap na hirap paano niya depensahan ang kanyang amo, ang kanyang principal. Kaya sa kanyang pananalita, makita mo, magaling siya talagang ano din. In fairness kay Auntie Claire, magaling siyang mag-deflect ng sitwasyon sa pagdepensa ng kanyang amo. Yes, magaling sa depensa. Kaya lang, does she earn the respect ng nanonood? To me, hindi. Lalo lang pinagtatawanan. Pinagtatawanan. Kaya gusto daw siya ng taong bayan. Sige, Auntie Claire, gusto ka namin. DDS man o hindi, maraming gusto sa inyo for your entertainment value. So, yung panawagan ng Pangulo. Hindi, panawagan ng Auntie Claire. Tulungan daw natin. Ako, ang may tulong ko lang sa Pangulo is to pray for him. Romans 13, pray for those who are in government. So, pinagdarasal ko ang Pangulo everyday na una, magkaroon siya ng takot sa Diyos. Magkaroon siya ng personal relationship sa Diyos. I-surrender niya ang buhay sa Panginoon. And pag gawin niya yan, gagalaw ang Panginoon sa buhay ng presidente. Magkakaroon po ng tunay na pagbabago sa bansa. Unless na gawin niya yan, sa kamay niya sa Diyos ang kanyang pamamahala, walang mangyari sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo ni si tatay nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. So karon human na gyud ang balay ni tatay. Og naatopan na gyud. Human na gyud og atop. So, makita gyud nimo nga naiwan na. So maayo na gyud kay ang balay ni tatay. So makita gyud nato si tatay. Karon tatay unsay imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay sa pag-atop? Sa iyo kay kasagaan din ko singa ako atop sa akong balay. Ayuhan gyud. Salamat ko sa akin. Salamat gid ka sa Ginoo tay nga nakatop na gid ka og naayuhan na gyud. Pila na ni katuig tay aya pa natupan ang imong balay? 30 na ni kapit. So 30 na katuig basta nain-ani na di ang hitsura. Akong kalisod. Ayaw pa tagaan ko. Yatag si Oo tay. So pila day kabuk imong anak tay? Ani 5. So 5 imong anak.
So dako gid imong pasalamat nga nakaatop ka, nga na matarungan na gyud ang imong abuhan nga dugay na nimo gipangandoy nga atupan. So si tatay dako gid ang kalipay nga nahuman na gyud iyang balay. Sa pag-atop. Sige tay, salamat.